Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hindi na nga nagdalawang isip si David at agad niyang sinabi sa kanyang tatay Rigor na si Tanggol ang sumira ng kanyang muka. Kaya naman walang habas na pinaputakan na Rigor ng kanyang mahaba habang nagiinuman sina Tanggol kasama ang kanyang mga kaibigan. Samantala, labis-labis na nagsisisi si Tess dahil sa nagpadala siya sa bugso ng kanyang damdamin sa biglaan niyang pagpapalayas kay Tanggol. Sinabi niya sa kanyang sarili na sana'y inalam niya muna kung ano talaga ang nangyari at kung bakit nagawang bugbog ni Tanggol ang kanyang anak na si David. Kinabukasan, sa muling pagdalaw ni Nanoy at Tess kay Tinding, ay mapapansin ni Tinding na tila may kakaibang nangyari na hindi nga masabi ni Tess. Kaya naman si Noy na mismo ang nagsabi kay Tinding tungkol sa kaguluhang nangyari sa kanilang lugar. Sinabi ni Noy na binugbog ni Tanggol si David matapos mapag-alaman na ninakaw nito ang perang dapat sanang pampiyansa para makalaya siya. Kaya pinalayas nga ito ni Tess. Ngunit sa pagdating umano ni Rigor ay sinugod nito si Tanggol dala ang kanyang mahaba para tuluyan nga si Tanggol. Buti na lang ay agad na nakailag si Tanggol at ang kanyang mga kaibigan. Kaya naman dito nagalit si Tinding at pinagsabihan si Tess na sana bago niya pinalaya si Tanggol ay inalam niya muna kung ano talaga ang nangyari. Higit pa ni Tinding na kung sana'y hindi siya nakakulong ay hindi sana mangyayari ito kay Tanggol. Kinabukasan nga ay kakausapin ni Rigor ang kanyang paboritong anak na si David para sabihin na wag nang mag-alala dahil hindi na makakabalik ang demonyong si Tanggol sa kanilang pamamahay, na hindi niya man lang ang nagawang tanungin si David tungkol sa ninakaw nitong pera. Kaya mga kapamilya, kapit lang dahil marami pa tayong mga kapanapanabik na eksenang dapat abangan dito lang sa FPJ's Batang Quiapo.